Hi everyone! Today ay sasagot tayo ng katanungan ng ating mga viewer. Sa araw-araw naming pagtitinda ay kailangan naming gumising ng alas 2 ng madaling araw, mamalengke at magluto ng bandang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Pagdating ng alas 6 ng umaga ay pwede na tayo mag-serve. Ito mga presyo ng ating paninda. Katulad nitong dinakdakan, ang order nito ay nagkakahalaga ng 100 pesos with rice plus unlimited sabaw. Take out ito ang unang order natin at nag-extra kanin na lang siya para iwas bitin. Yes, sa panahon ngayon na medyo makulimlim, ang alas 6 ay parang gabi pa ito dahil madilim pa nga ang paligid. Next order, itong lechon pares. Ito yung combination ng lechong kawali at isang perasong ribs. Nagkakahalaga ito ng 110 pesos with rice. May kasama din itong libreng taba. Hindi daw kasi masarap ang mga kinakain nila kapag walang taba ng baka. Plus, meron din itong libreng unli sabaw. Kaya madalas tayong nauubusan ng sabaw. Pero mamaya, gagawan natin ng paraan iyan para tuloy pa rin ang ating pagtinda hanggang sa tuluyang maubos ang laman. Next order, itong overload pares. Combination nga ito ng ribs or ang buto-buto na gamit namin, isaw, chicharong bulaklak, tuwalya, balat, steam bulaklak at lechon kawali. Sa halagang 165 pesos, meron itong unli rice at isang soft drinks. Next, itong ating tinatawag na chichalak pares. Ito ay combination ng chicharong bulaklak at laman ng pares. Nilalagyan din ito ng taba upon request ng customer. Sa halagang 110 pesos with rice na ito at unli sabaw. Ito nga palang aming lechon kawali. Ito ay pork jole. Ito naman ang buto-buto ng kalabaw para sa ino-offer naming ribs with rice. Yan ang nagiging option namin kapag mahal ang kilo ng laman ng baka. Pwede rin kayong kumamit ng frozen na laman ng baka pero medyo may kamahalan na sa panahon ngayon. Kaya kung napansin nyo yung ibang paresan ay hindi na nag-o-offer ng beef pares, nag-come up na kagad sa overload pares na gawa sa lechong kawali at chicharong bulaklak. Ang kagandahan dito sa paggamit namin ng fresh na buto-buto ay nakakapagbigay kaagad siya ng flavor base sa soup natin, sa sabaw natin. So hindi na namin kinailangang bumili ng separate na buto para magkaroon ng beef broth flavor itong sabaw. Ito nga pala ang serving ng aming pares. Sa halagang 85 pesos meron na nga itong kanin. Minsan gumagamit kami ng frozen beef o kaya fresh na karne ng kalabaw. Nangyayari ang option na ito lalo na kapag mataas ang presyo ng baka. Next, itong serving ng ating ribs with rice. Gaya ng sinabi ko, buto-buto ng kalabaw ang gamit namin dito. So mga 2 or 3 hiwa ng buto-buto na may laman with rice, halagang 110 pesos. Next, itong ating beef mami. Dating 55 pesos ito, pero ngayon naging 45 pesos na lang. Gawa ng kompetisyon sa paligid namin. Kinailangan naming sabayan ang presyo nila para hindi tayo mahuli. Kung sinabayan nila tayo sa pagtitinda, abay kailangan nating bantayan ang presyohan nila. Dahil kahit bago sila sa larangang ito, ay posibleng pabagsakin tayo. Dahil sa price war na tinatawag, nagkaroon ng pababaan ng presyo para makatawag atensyon ng mga customer. Ultimo kanti naging kakompetensya namin pero hindi naman masama ang panggagaya. Ganyan sa larangan ng negosyo hanggang sa pagdating ng araw ay magkakatabi-tabi na kayo na pare-pareho ang ino-offer ninyo. Ang importante ay nagpapatuloy kayo na walang sinasagasaang tao. Sa pagkakaroon kasi ng kakompetensya, lalo na dito sa food industry, ito yung mga pagkakataon na makapag-isip tayo kung paano natin i-improve at may pagpatuloy ang sinimulan nating negosyo. Normal kasi ang competition sa negosyo. Be thankful kung may gumagaya sa'yo. Ang ibig sabihin yan, you are growing. Ipagpatuloy mo lang yan and keep creating unique sa mga bagong pagkain na i-offer sa iyong prospect customer. Next, meron pa pala tayong tinatawag na goto pares. Ito ay combination ng isaw balat tuwalya at steam bulaklak. With rice na ito sa halagang 100 pesos. May nagtanong pala kung paano kung maubusan ng sabaw. Pagkatapos namin magluto at bago kaming tuluyan mag-serve, kailangan muna namin magtabi ng sabaw. Approximate kahit isang timba. Pagkatapos ay titimplahan namin ulit. Kung gaano kadaming tinanggal namin sa sabaw, ay ganun din kadami ang tubig na ilalagay namin ulit at titimplahin namin ulit ang sabaw. Para pagdating sa dulo ay hindi tayo nag-aalala na walang lasa na ang ginagawa nating sabaw. Importante lang lagi na mayroon tayong naka-reserve na sabaw. Hindi na nga pala namin hinahayaang maubos ang sabaw bago idagdag itong ginawa nating reserve na sabaw. As long as nakaya na itong ihalo dito sa sineserve nating sabaw, ay ihahalo na natin ito para mas madagdagan pa ang concentration ng lasa ng sabaw na sineserve natin.
Meron din mga nagtanong kung paano nga ba ang gagawin kapag merong natira. Sa ganitong negosyo, lalo't hindi naman tayo 24 hours, kaya hindi talaga maiiwasan ang tinatawag na tira. So, ito ikikip lang natin ito, no? It's either pamigay nyo or kaya pwede nyong ulamin. Pero usually, hindi namin ito pinamimigay dahil malulugi tayo. Nandito kasi ang ating possible na kita sa araw na ito. Madalas nagkakaroon ng tira kapag matumal ang araw, katulad ng araw ng Martes, Miyerkules at Huwebes. Pero minsan, sineswerte ang araw ng Huwebes. Itong kanin ay pahabol lang ito sa tanghali dahil nagsushort sa kanin. Wala itong kulay para maiwasan natin ang madaling mapanis at pwede pa nating ilagay ito kinabukasan. Kaya tira ito, kaya nilagay lang ito sa chiller at pinull out kinabukasan. Dinala sa aming paresan at pinatong na kagad dito sa bagong saing. Of course, bago maipatong dito ay kailangan mo siyang i-check kung nasira na nga ba siya o hindi. Hayaan lang natin itong mag-in pa itong sinaing at kasabay nito ay ang maiinit na ang pinatong nating kanin. Kapag meron naman tayong natirang chicharong bulaklak at lechon, ay okay lang. Ilalagay lang natin ito sa chiller ng ating ref. Kinabukasan ng pagtitinda mo ay i-pull out mo lang iyon at i-prito ulit. Mas pabor nga sa dalawang ito na kapag hindi pa siya nabili, yung magstay muna siya overnight sa chiller natin at kinabukasan ay iprito mo ulit. Mas magiging maganda ang resulta nito kasi mas lulutong siya ng husto. Kapag ganitong klaseng laman ang natira, be careful dahil madaling masira ito. Ito ay ang mga laman ng baka, ribs at ang mga lamang loob na nakababad dito maghapon sa sabaw. Once na natirhan kayo nito, separate nyo ang laman loob sa laman ng baka. At kapag na-separate nyo na, ay pwede nyo na siyang ilagay sa freezer para mas magstay pa ang freshness niya. Kinabukasan, pwede nyo na itong tanggalin sa freezer. Pwede na ulit isama sa inyong paninda. Wait, para sure na hindi ito masira, nagisa ko ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ay iginisa ko na nga dito ang natira nating ribs at itong mga laman. Minsan kapag medyo matagal na hindi ito nadidispose, nagkakaroon ito ng amoy. Dahil ini-steam lang ito ng sabaw niya sa taas ng divider ng kaldero. Kaya ako siya ginigisa para magkaroon ng aromatic flavor at matanggal ang amoy. Kaya kung matitirahan kayo ng mga laman, dapat kinabukasan ay ma-dispose nyo kaagad ito. Katulad ng laman, ganun din ang ginawa ko sa mga laman loob. Kinisa ko nga rin ito sa bawang at sibuyas. At nang sa gayon ay magkaroon din ito ng aromatic flavor at masarap na amoy. Pagkarapos mong igisa ito ay wag na wag mo itong ilagay sa sabaw. I-separate mo ito sa bago mong luto na pares o kaya ilagay mo lang ito sa taas ng division ng kaldero. Once may order, pwede pa rin naman itong serve kasamang sabaw na bagong luto mo dito sa pares. Next, punta tayo dito sa dinakdakan. Ito, madalas talaga itong nauunang maubos. Kaya lang, hindi talaga naiiwasan na may araw na hindi talaga ito mauubos. Kaya kailangan namin itong ilagay sa freezer, kinabukasan, i-pull out, tanggalin ang mga sibuyas, at iginisa lang ito sa mantika hanggang sa matusta ito. So, naging sisig na nga ang resulta nito. At pwede na ito ilagay sa itas ng ating ginawang dinakdakan kinabukasan. Pwede na ito ulit i-serve. Kapag hindi pa rin ito nauubos sa araw na ito, ay ipamigay mo na yan o kaya ay damihan mo ang serving para mas ma-enjoy din nila at maging happy sila sa serving sa araw na ito, diba? Sa ganyang maliit na pamamaraan kasi, napapasaya mo na rin sila. Minsan lang negosyo matumal, madalas ang tiwala mo sa sarili mo ay mas matumal. Yung pagdating ng hapon, walang nangyayari sa pagod mo, walang progress, ganun pa rin paikot-ikot. At higit sa lahat, walang kita kahit napakaraming kumakain. Sa ganitong sitwasyon, nagdududa ka na, pinanghihinaan ng loob. Tinatanong ang sarili, tama pa ba ito? May mararating pa ba ito? O kaya niluloko ko lang ang sarili ko? Pero ito lang, ang matumal na araw ay hindi naman matumal ang buong linggo. Kung matumal ang buong linggo ay hindi naman siguro matumal ang buong buwan. Ganon din ang buong taon. Ang matumal na araw ay pahinga lang yan ng negosyo mo. Pahinga lang din yan para sa'yo. Hindi iyan ang kabagsakan ng negosyo mo. Dahil ang tunay na kabagsakan ng negosyo kapag sinuko mo na ito. Kaya kung kaya mong kumilos na wala kang kinikita, kung kaya mo pang magtiwala na walang kasiguraduhan, kaya mo pa rin bang bumangon kahit ilang beses ka nang nadapa? Ibig sabihin yan, matatag ka pa rin sa sinimulan mong negosyo. Inihahanda lang tayo sa mas malaki at makabagong itinakda niya para sa atin. Kahit sa anong pamamaraan, ibabalik niya ang higit pa sa inaasahan mo.
Kaya keep going nang naaayon sa galaw kung paano mo sinimulan ito. Kung may natutunan ka sa video ito, please subscribe, hit the like, and click the notification bell para sa mga susunod nating video. Bye-bye!